Ephesians chapter 5 verses 25 to 27. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Magandang araw at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang purity of the church. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God purifies the church for Jesus Christ. Malinaw po sa pinasa nating talata na ang ating Panginoong Jesucristo po yung mismong nagbigay ng kanyang buhay para sa simbahan o para sa church. Parang picture po ito ng kasal. Isipin po natin na ang husband po love their wives at ang ating Panginoong Jesucristo po yung husband na yun. Siya po yung isang bridegroom. Binigay niya po yung lahat para sa kanyang bride, which is the church o tayo pong mga mananampalataya. Kaya yung purification po ng church ay hindi para sa ibang dahilan, kundi para maging worthy yung bride na iharap sa groom o sa ating Panginoong Jesucristo po mismo. Kumbaga, nililinis po o tinatanggalan ng stain or wrinkle para maging banal o blameless sa harap niya o sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos, kagaya ng pagpapatawad, yung pagdisiplina, yung pagtuturo ng kanyang salita, ay preparation po para sa ultimate relationship with Christ. Hindi po ito simpleng pagiging mabait, kundi pagiging malinis at handa sa harap ng pinakamahalaga, which is ang bridegroom ng ating Panginoong Jesucristo. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God purifies the church for eternal fellowship. Hindi lang po pansamantala yung paglilinis ng ating Panginoong Diyos sa church. Yung goal po ay eternal fellowship. Ang ibig sabihin po ng eternal fellowship ay walang katapusang pakikisama sa Kanya. Kapag sinabi po sa talata na to present her to Himself holy and blameless, yung ibig sabihin po nito ay hindi lang ito tumutukoy sa panahon dito po sa mundo, kundi sa eternity mismo, which is sa langit, sa bagong langit at sa bagong lupa. Gusto po ng ating Panginoon Diyos na makasama yung kanyang people ng walang hadlang ng kasalanan. Walang kasalanan na nagpa-barrier o nag-separate sa God and sa kanyang humans. Kaya yung paglilinis po ay hindi one-time event lang. It is the part of a long life o lifelong rather and eternal plan. Habang nandito po tayo sa mundo, pinapadalisay po o kiniklens po tayo ng ating Panginoon Diyos through His words and Spirit para pagdating po ng araw ng walang hanggan, we can enjoy His presence fully, face to face, with no shame or blemish. So yung purification po ay parang bridge papunta po sa perfect relationship na never ending with Christ. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God purifies the church for the world transformation. May practical effect po yung purification ng ating Panginoong Diyos sa church po dito mismo sa mundo. Kapag po yung simbahan ay nililinis at binabago ng ating Panginoong Diyos, nagiging visible po yung testimony na siya ay nag-i-exist sa harap ng mundo. Kung dati po yung church po ay puno ng kahinaan, ng kasalanan at kakawatak-watak o diversion sa paglilinis po ng ating Panginoong Diyos, nagiging light siya na makikita ng buong mundo. Yun po yung nagiging reason for the church to be united o para magkaisa, dahil po doon may nangyayaring transformation. Hindi lang po sa loob ng simbahan, kundi sa society na po mismo. The more purified the church is, the more Christ's character shines through her members. Ang result po, naging instrument po ng ating Panginoong Diyos yung church to bring justice, compassion, love, and truth sa mundo. Kaya hindi lang po inward o pangloob yung purification, kundi outward din. May epekto sa transformation ng mundo na hinahangad po ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.